Isa ka bang OFW o kamag-anak ng isang OFW? Siguro nagtataka ka, bakit karamihan sa mga OFW na umuuwi ay wala rin namang nangyayari o wala ring ipon. Gusto mong malaman ang dahilan? Panoorin mo ang bidyong ito. Magandang araw mga kababayan at kapwa ko OFW. Welcome sa aking YouTube channel, Arnold TV. In today's video ay ating pag-usapan ang tungkol sa ating mga OFW na umuuwing broke at walang ipon pag-uwi ng Pilipinas. Kaya kung ikaw ay isang OFW at interesado ka, ay inaanyayahan ko kayo na samahan ako at panoorin ang video ito hanggang sa matapos. Mag-subscribe at mag-comment, like at share para updated ka sa mga susunod ko pang video na i-upload. Dahil sa ako ay isa ring OFW, ay alam ko at nakikita ko din sa iba nating OFW ang mga kadahilanan. Kaya naman, ating isa-isahin ang mga dahilan bakit ito ay nangyayari. At upang sa gayon, ay ating kapulutan ng aral at maituwid ang mga pagkakamaling ito. Una sa listahan, sobrang paggastos. Yan ang masakit na katotohanan mga kabayan ko OFW. Real talk lang tayo mga kababayan at kapwa ko OFW. Hindi naman lingid sa atin na malaki di hamak ang sahod ng OFW. Compare kung sa Pilipinas ka magtatrabaho. Ang masama lang dito ay hindi na natin nakokontrol ang paggastos kahit hindi naman natin kailangan. Kaya ang suma total ay maliit na lang ang naipapadala natin pera sa Pilipinas. Dumako natin sa pangalawa. Sobrang padala ng pera sa Pilipinas. Marami sa atin ang ganyan. Dumako na tayo sa pangalawa, mga kabayan kong OFW. Ito naman, kabaligtaran to nung nauna. Ito ay ang sobrang padala ng pera sa Pilipinas na halos wala na natitira sa kanya. Kaya, ang nangyayari, uuwi siya ng Pilipinas na wala siyang ipon. Kasi tuwing sahod niya, ay pinapadala niya lahat, halos wala na siyang panggastos o natitirang pera sa kanya. Dahil ang kagustuhan niya ay maipadala lahat ang kanyang sweldo o yung kinikita niya sa pamilya sa Pilipinas na kung tutusin ay mali rin, hindi rin maganda kasi kailangan mo rin magtabi para sa sarili mo at upang sa ganon, pag uwi mo, kahit papaano, meron kang naipon at hindi ka uuwi na walang-wala. Pangatlo naman mga kabayan ay sobrang generous. Sa totoo lang, marami sa ating mga OFW ang ganyan. Hindi naman masama ang maging generous. Pero take note, huwag naman sobra. Nakaunting daing lang ng ating pamilya at kahit walang-wala at ipangutang pa natin, papagbigyan lamang sila ay ating gagawin. Hindi rin naman maganda. Mas mainam na matuto din tayong tumanggi at sabihin ang katotohanan na ganito lamang ating sahod at kita ay hindi natin sila mapagbibigyan. Ang pang-apat, hindi alam paano i-manage ang income. Diyan mahina ang mga kapwa natin OFW. Ang susunod ay pang-apat, hindi alam paano i-manage ang income. So marami sa ating mga OFW ang ganyan. Hindi nila alam paano i-budget ang kanilang kinikita. Pag may pumasok, ganun din nung lalabas. So akala ng marami, wala nang katapusan ang kanilang kita at hindi na ito mauubos. Kaya karamihan sa kanila ay hindi nakakaipon kasi nga nauubos at pag naubos, wala na silang pagkukunan. Yun ang nagiging problema ng ating mga kapwa OFW. Ito ang pinakamasaklap sa lahat, yung panglima. Kapag ang OFW ay malubog sa utang, ito ang mahirap. Marami akong kakilalang ganito. At syempre, pagkatapos ng pang-apat natin, ito na ang pwedeng mangyari sa'yo, yung panlima. Maaari ikaw ay malubog sa utang. Bakit ba nangyari ito? Siyempre, tayo mga OFW
pinipilit natin na yung lifestyle natin ay mabago, maiba. Kaya naman, ang nangyari hindi naman pala natin kayang tustusan o suportahan yung lifestyle na gusto natin. Kaya ang mangyayari ay uutang tayo. Ang number one diyan yung ano, yung credit card. Siyempre nga naman kaskas lang ng kaskas, gamit ka lang ng gamit. Hindi mo alam ay nababaon ka na sa utang. Yun, kaya tayong mga OFW dapat ay huwag tayong pasok ng pasok sa alanganin kung hindi naman natin kayang labasan. Ang pang-anim, walang sapat na ipon. Ito real talk lang talaga. Itong number 6 common talaga ito. Marami akong kakilala na OFW na talagang wala namang ding ipon talaga. Natural kapag tayo ay nawalan na ng trabaho, wala na rin tayong income. So kung meron man tayong pera, ay maubos 'to dahil yung malaking halaga nga mauubos kung, ikaw ay, panay ang gastos at wala kang, pinagkukunan. Kaya dapat habang tayo nagtatrabaho ay umpisa na natin mag-ipon ng paunti-unti upang sa gayon tayo'y, umuwi ng Pilipinas o matapos na ang kontrata natin, dapat tayo ay may sapat na ipon. Ang pangpito, hindi alam ng ating mga kapwa OFW kung paano palaguin ang kinita. Mga kababayan at kapwa ko OFW, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Hindi alam ng ating mga OFW kung paano papalaguin ang kanilang kinita. So gaano man sila katagal, gaano man kalaki ang kanilang kinita, kung hindi naman nila ito ah, magagamit ng maayos o mapapalago, wala rin itong patutunguhan. Mauubos lang din ito at pag ito'y naubos, ay mapipilitan na naman sila mag-abroad. So yun ang pinaka hindi maganda ron. So dapat ay mayroon na sila at handa na sila kung paano gamitin ang kanilang kinita sa abroad. Kaya dapat ay wag muna silang hihinto sa pag-abroad o titigil hangga't hindi pa nila alam kung paano sila magsisimula kapag sila ay tumigil na mag-abroad. At kung sapat na ba ang kanilang kinita upang magtayo ng isang negosyo, yun ang dapat nilang maisip. Gamitin sa negosyo ang kanilang kinita. So hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayo sa aking munting video. Asahan ko na magkita-kita tayo muli sa susunod ko pang mga videos. Paalam!